Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Isang malaking pamana ng mga magulang sa mga anak nito ang isang lupa. Gaano man ito kalaki o kaliit. Pwedeng sa lupa na ito magsisimula ng panibagong pamilya ang isang anak at dito nito itatayo ang panibagong pag-asa at buhay na ipapamana din ng anak sa magiging mga anak niya. Ikaw kapuso, paano kung ang lupa ay magiging sanhi ng awayan ng magkakapatid? Dear Papa Dudut, may mga pagkakataon na magiging sanhi ng tuluyang pagkahati-hati at pagkawatak-watak ng magkakapatid at maaaring mauwi ang lahat na babakuran ang naman ng lupa para hindi na makalapit pa sa isa't isa ang magkakapatid. Ito ang mangyayari kapag nagsisimula ng mag-away sa lupa na minana ang magkakapatid. Ako po si Evelyn, gusto kong ibahagi sa ating mga kabarangay ang karanasan ko sa buhay at ng pagsasama namin ng asawa kong si Melbert, Papa Dudut. Magkakilala na kami ng asawa ko simula elementarya pa lamang hanggang sa niligawan na niya ako noong nasa high school na kami. Pagka-graduate namin ng high school ay nagpakasal agad kaming dalawa, Papa Dudut. At nakituloy muna kami sa bahay ng mga magulang ni Melbert hanggang sa magkaroon kami ng kaunting ipon ay nakapagpatayo kami ng maliit na barong-barong sa lupa na minana pa sa mga magulang ng ama ni Melbert. Matagal nang patay ang ama ni Melbert kaya ang pinagawa namin ng bahay na lupa ay ang minana niya sa ama. Gusto ko na rin talagang bumukod na kaming dalawa ng asawa ko noon, Papa Dudut. Dahil hindi kami magkasundo ng kapatid ni Melbert na si Rem June at ang asawa nitong si Cora. Mainit ang dugo nilang dalawa sa akin kahit na wala naman akong ginagawa sa kanilang masama. Malapit lang ang bahay ng ina niya, sina Rem June at Cora ay naninirahan pa rin sa bahay ng ina ni Melbert. Naririnig ko araw-araw sa mag-asawa na bakit pa daw kami bumukod wala pa namang kaming anak ng asawa ko. Masyado raw akong mapagmalaki na wala namang maipagmamalaki. Ang sa akin lang, Papa Dudut, ay gusto ko nang magkaroon kami ng privacy at makagalaw ako sa loob ng bahay na walang mga matang nakatingin sa akin. Ayaw ko rin talagang marinig araw-araw ang bunganga ng kapatid niya. Iniiwasan kong baka magkaalitan pa kami kung hindi ko na kayang magtimpi pa sa kanilang mga pasaring sa akin. Oh, Evelyn, kumusta naman ang manirahan sa sariling bahay? Okay lang naman, Cora. Bakit nyo pa kasi kailangan magsarili? Maluwag naman yung bahay ni Mama. Gusto lang naming bumukod na. Kami nga ni Remjun hindi bumukod kahit meron kaming mga anak. Hindi mas lalo na kayo dahil wala pa naman kayong anak. Iba pa rin kasi na meron talagang sariling bahay ang mag-asawa. Yung magkaroon kami ng responsibilidad na ayusin ang bahay at mga sarili namin. Wow ha? Ganon? Yun ang naisip namin. Kayo pala, hindi nyo ba naisip na bumukod na dalawa? Bakit pa? Hindi naman kami pinapaalis sa bahay ni Mama. Gusto ko kapag magkakabahay na kami, yung maayos na talaga. Hindi yung barong-barong lang. Ako, kahit ganyan lang ang bahay namin, masaya na ako kasi matatawag namin na amin ang bahay. Pero wala naman kayong anak. May diferensya ka siguro, no, Evelyn? 3 taon na kayong kasal pero hindi pa rin kayo makabuo. Parang lugi si Melbert sa'yo. Ang importante, nagmamahalan kami. Nagmamahalan talaga? Hindi naman namin alam kung sino may diferensya sa aming dalawa kasi wala naman kaming pera para pumunta sa doktor at magpatingin.
Basta hindi kami nawawalan ng pag-asa na balang araw, ibibigay ng Diyos ang dinadasal namin na biyayaan na kami ng anak. Pero tingin ko talaga ikaw ang may diferensya. Bakit mo naman nasabi? Hindi ka naman doktor. Kahit hindi ako doktor, halata naman kasi di ba? May anak naman ng mga kapatid ni Melbert, kami ni Remjun. May anak din naman ng kapatid ko at saka yung mga kamag-anak namin. Hindi pa talaga siguro para sa amin. Baka bukas ibigay na ng Diyos. Walang nakakaalam kung kailan. Umaasa kami na balang araw magkakaanak kami. Ipinapasa Diyos na namin ang lahat. Ay naku, basta ako masaya na. Kasi may mga anak na kami ni Remjun. Di ka ba naiinggit? Cora naman, gusto kong magkaanak kami ni Melbert at hindi ako nawawalan ng pag-asa na magkaanak kami. 3 taon pa lang naman kaming nagsama. Ay, sandali. Magsasampay lang ako. May kukunin lang ako sandali sa loob ng bahay. Maiwan na kita rito, ha? Alam mo tong si Cora? Nakakabuisit na talaga eh. Kahit bumukod na tayo, hindi pa rin ako tinatantanan. Pinaparinggan pa rin niya ako. Parang nagbuka akong walang kwenta dahil hindi ako nabuntis. Huwag mo na lang pansinin, mahal. Nakakainis lang talaga, nabubuisit na ako. Parang nawawalan na ako ng respeto sa kanya. Lumapit lang para inisin ako kanina eh. Bakit pa daw tayo bumukod? Nagpagawa ng maliit na barong-barong? Buisit talaga. Issue talaga sa kanila ang pagbukod natin eh. Ang importante, may sarili na tayong mga gamit. May sarili na tayong bahay kahit maliit. Kung ayaw mo silang makita, dumito ka lang sa loob. Tapos. Mahal, kapag may pera na tayo, magpatingin tayo sa doktor. Sige, mag-iipon ako. Huwag kang mag-alala. At huwag mo nang isipin pa yung mga sinabi ni Cora sa'yo. Okay? Sige. Mamaya ka na lumabas. Huwag mo na muna ituloy yung mga lalaban mo. Kumain muna tayo. Luto na tong pinakbet ko. Masarap to. Makakalimutan mong pangalan mo. Grabe, makakalimutan ko talaga. Totoo. Sige na nga, matikman na nga yung pakbet mo. Eto. Tikman mo. Sino ako? Nasaan ako? Hindi nga namin alam ni Melbert kung sino ang may diferensya sa aming dalawa dahil wala namang kaming pera para gamiting pambayad sa doktor upang tumingin sa aming kalagayan, Papa Dudut. Bawat araw dinadasal ko sa Diyos na sana ay magkaroon na rin ng ingay ng isang bata ang bahay namin. Kapag may pagkakataon sina Cora at Remjun ay pinaparinggan nila ako ng mga masasamang salita, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ano ba ang nakukuha nila sa mga ginagawa nila sa akin. Parang may ginawa talaga ako na sobrang kinakagalit nila at ang hindi ko pagbubuntis ay malaking issue talaga sa kanila na parang kulang na lang ay sasabihan nila si Melbert na hiwalayan ako dahil hindi ako makabuo ng sanggol. Gusto ko na nga na manatili na lang talaga sa loob ng bahay para umiwas sa gulo. Pero minsan pumupunta pa talaga si Remjun sa bahay namin at kung ano-ano ang sasabihin na ikakataas ng dugo ko na parang gusto ko na siyang kaladkarin palabas ng bahay namin dahil buwisita na ang pagmumukha niya. Kung hindi lang siya kapatid ni Melbert ay matagal ko na siyang pinatawag sa barangay dahil mapanirang puri na ang binibitawan niyang mga salita laban sa akin. Oh, may TV na pala kayo. Oo, kahapon lang nabili, second hand. Yung kasama ni Melbert sa trabaho ang nagbenta. Ah, kaya pala mukhang luma tong TV nyo. Okay lang kahit luma. Ang importante may mapapanood kami lalo na sa mga balita para alam din namin kung anong nangyayari sa bansa. Bakit pa kayo manonood ng balita? Hindi nyo na kailangan nun. Wala naman kayong anak eh. Ay, ibibigay din ng Diyos sa amin ng anak sa tamang panahon. Kailan? Kapag bulok na yung matres mo? Kapag matanda na kayo? Kuya naman. Alam mo dapat hindi na talaga kayo bumukod eh. Yun po ang napag-usapan naming dalawa ni Melbert. Ilang di pa lang naman ang layo ng bahay ni Mama dito. Ano ba talaga ang rason mo bakit ginusto mong bumukod? Hinikayat mo pa yung kapatid ko para pagbigyan yung kapritsyo mo. Kami nga hindi bumukod kahit na 5 taon na kaming kasal ni Cora eh.
May 3 anak pa kami. Wala naman kayong anak kaya bakit nyo kailangan magsulo? Iba pa rin yung may privacy kaming mag-asawa. Ang sabihin mo, madamot lang kayo sa kung anong meron kayo. Tsaka masyado kayo nagmamataas. Ano? Hindi ganun ang dahilan namin. Iba pa rin kasi na nakahiwalay kami ng bahay. Yung may responsibilidad kami sa sarili naming bahay. O anong gusto mong sabihin ngayon? Na hindi ako responsable? Ha? Ganun ba, Evelyn? Ay hindi po. Hindi naman ikaw o yung pamilya mong pinag-uusapan. Ang pamilya namin ni Melbert ang ibig kong sabihin. Ayus-ayusin mo yung pagmumukha mo ha. Tsaka ayus-ayusin mo yung tono ng pagsagot-sagot mo sa akin. Asawa ka lang ng kapatid ko, pinapaalala ko sa'yo. Kuya naman. Kuya naman. Ayusin niyo buhay niyo. Sabihin mo kay Melbert, di ko na siya maaantay. Makaalis na nga. Peste. Mahal, umalis na si kuya? Sayang, di ko na ipakita sa kanya tong bagong bili ko. Evelyn? Umiiyak ka ba? Sobrang na talaga yung kapatid mo. Yung mag-asawa na yan, grabe na ang panghihimasok nila. Humiwalay na nga tayo kasi gusto nating makatayo sa sarili nating mga paa. Tapos gagawan pa nila ng kwento. Mahal, tahan na. Kasi wala naman daw tayong anak. Melbert, bakit ganun sila? Ano bang kasalanan ko? Natin! Sana mabuntis na ako para wala na silang masabi. Alam mo, mabait ang nanay mo. Wala akong narinig sa kanya pero itong si Remjun at yang si Cora. Daig pa kung sinong Poncio Pilato kung umasta. Nakakainis! Dati pa ganun si kuya, kahit nung bata pa lang kami. Inggitero na talaga yang si Kuya Remjun. Ako yung malapit kay Papa. Siya kasi pasaway eh. Parati siyang pinapagalitan ni Papa noon. Siguro akala niya hindi ako napapagalitan. Hindi lang niya natsyempohan. Sabi niya, paborito daw ako ni Papa hindi naman. Walang paborito si Papa. Ginawan lang ni Kuya Remjun ng storya yung mga nakikita niya. Kaya siguro siya ganyan. Anong kinaiingit niya sa akin ngayon? Wala nga akong trabahong regular eh. Hindi tulad niya. Pumapasok siya araw-araw sa gasolinahan. Ako kapag walang magpapaayos ng bahay, wala rin akong kita. Tapos hindi ka dapat kainggitan dahil hindi nabubuntis ang asawa mo. ay, mahal naman eh. Gusto ko na ng anak, Melbert. Parang inutil ang pagkababae ko kaya tuloy hinahamang ako ng kapatid mo. Tahan na. Tigil mo na yung pag-iyak mo. Malalampasan din natin to, Evelyn. Kailan kaya ako mabubuntis? Gusto ko nang tumigil na sa pangungutya sina Remjun at Cora sa akin at gusto ko nang tigilan na nila ang panghihimasok sa amin ni Melbert. Pakiramdam ko'y impyerno araw-araw tuwing nakikita ko silang dalawa na mag-asawa. Nire-respeto ko sila pero sumusobra na ang pagtrato nila sa amin, Papa Dudut. Para pong gusto nila na sila ang masusunod at parang gusto nila na sila ang sundin namin at kung anong plano nila para sa amin. Ang sabi ni Melbert sa akin ay magpasensya lang hanggat kaya ko pa. Dahil mas mabuti nang umiwas sa gulo. Mahirap na po talaga na magkakagulo pa kami lalo na at magkapatid sina Melbert at Remjun. Ang pangit po na nag-aaway ang magkapatid. Dapat po ay nagdadamayan silang dalawa, Papa Dudut. Sabi rin ni Melbert sa akin na poprotektahan niya ako kapag sobrang natatapakan na ang pagkatao namin kaya nagtitiis at nagtitimpi lang talaga ako, Papa Dudut. Ganito talaga siguro ang buhay ng isang mahirap na kinasal sa isa ring mahirap. Kailangan mo mag-adjust sa lahat at pakisamahan mo. Kahit gaano man kahirap pakisamahan ang mga kamag-anak ng asawa mo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso!
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. May pamangkin ako nabuntis, Papa Dudut. Bata pa siya, wala pa sa legal na edad. Walang umakong ama sa kanyang dinadala kaya naisipan namin ni Melbert na kausapin ang pamangkin ko at ang mga magulang niya na ipagpatuloy lamang ang pagbubuntis dahil kasalanan sa Diyos ang magpalaglag ng bata sa sinapupunan. Gusto namin na ampunin ang bata para masilayan niya ang mundo. Pumayag ang pamangkin ko at ang mga magulang niya. Tuwang-tuwa kaming dalawa ni Melbert dahil sa wakas ay magkakaanak na kaming dalawa at matutulungan pa namin ang isang anghel na mabuhay sa mundo. Para sa akin, sarili kong anak ang iniluwal ng pamangkin ko, Papa Dudut. Nung una ko siyang makarga sa mga bisig ko ay sobrang tuwa ko po talaga. Bagay din sa asawa ko na maging ama ng baby habang karga-karga niya ang bata. Hindi talaga namin iniisip na ampun ang bata. Iniisip namin na sarili namin siyang anak. Nang malaman ito ni na Remjun at Cora ay nagalit sila sa amin dahil bakit daw kami nag-ampon at parang sinasabi namin talaga na baog ang isa sa amin. Hindi ko na sila iniintindi, Papa Dudut. Pero itong si Kuya Remjun ay sobrang galit talaga sa ginawa namin. Baby, tahan na. Love ka namin ng papa mo. Melbert, buksan mo muna ang pinto. Sige. Baby, tulog na. Tulog na yung baby na yan. Kuya? Oy, Diba? Melbert, Natutulog ano ba yung ginawa niyo doon sa poso? Bakit parang… Oh, Sleep ka na. bakit may karga-kargang bata yan si Evelyn? Tulog ka na. Kaninong anak yan? Anak namin. Anak nyo? Paano nangyari yun? Paano kayo nagkaanak? Anak mo ba sa ibang babae yan, Melbert? Kasi wala ko naaalalang nagbuntis si Evelyn. Inampo namin. Anak ng pamangkin ni Evelyn pero tunay na anak ang turing namin sa bata. Ano na naman itong pinag-aagawa ninyong mag-asawa? Ha? Ang dami niyong kalokohan talaga eh. Ano ba talagang problema mo, kuya? Bumukod na nga kami para magkaroon kami ng sariling buhay na mag-asawa eh. Ginaganito mo pa rin kami. Tigilan mo na nga panghihimasok sa amin. Ako hindi ko nangingialam sa buhay mo. Aba, bastos kang gago ka. Ikaw ang bastos, kuya. Wala kaming ginagawang masama. Nananahimik kami rito. Kanino bang bahay itong pinasukan mo? Hindi ba bahay ko? Kung pumunta ka lang dito para mang-insulto, umalis ka na. Bakit? Ano bang pinagmamalaki mo sa akin? Ha? Itong bahay mo? Na isang ihip lang ng hangin tatangayin na? O baka naman nagmamalaki ka na ngayon kasi pakiramdam mo isa ka ng ama? Ha? Para sabihin ko sa'yo, hindi ka magiging isang ama. Dahil baog naman yung asawa mo. Baka nga baog ka rin eh. Hindi kayo magkakaanak kahit kailan. Sumusobra ka na! Aray! Tarantado ka! Baby, sandali, lalapag lang kita ha. Ano ba? Ano? Tumigil na kayo, tama Bastos mo! Ang kapal na mukha mo! Nandito ka sa bahay ko! Napakawalang kaya mo! Tigilan nyo na nga yan! Sige! Ano? Kapal na mukha mong tarantado ka! Ano ba? Ano? Tigilan mo yung asawa mo! Para huwag mo kawatin! Tarantado to eh! Ano? Sige! Umalis na kayo! Ang kakapal na mukha nyo! Ikaw, Cora! Hilahin mo na yung asawa mo! Umuwi na kayo! Ang kapal talaga ng mukha niyong mag-asawa! Lamunin sana kayo ng lupa! Halika na, Remjun! Umuwi na tayo! Mabuti pa nga. Iwanan na natin tong dalawang walang kwentang to. Ikaw, Melbert ha. Di pa tayo tapos. Tarantado ka. Halika na! Melbert, umupo ka rito. Gagamutin ko yung sugat mo. Ay, sandali. Saan ko ba nalagay yung mga gamot? Ito. Oh, ito na. Medyo mahap dito, ha? Aray! Dahan-dahan naman! Ganito talaga yan. Mahapde. Ay, bakit mo kasi sinuntok at pinatulan yung kapatid mo? Ang sabi mo sa akin, wag kong patulan, pero ikaw… Nagtitimpi lang talaga ako nung nandito pa si Mama. Buti nandun na si Mama sa kapatid kong babae. Doon na siya tumutuloy. Malayo na dito sa atin. Hindi na niya makikita na nag-aaway kami ni Kuya. Nakakainis talaga silang dalawa. Sinabi mo pa.
Parang hindi ko kapatid eh. Nilait pa tong bahay natin. Sila nga, kinamkam na nila yung bahay ng mga magulang ko. May narinig ba sila sa akin? Pero sana, hindi mo na lang pinatulan. Mas okay na yon. Para alam niyang hindi ako natatakot sa kanya. Para tigilan niya na tayo. Alam mo Evelyn, masaya ako at may baby na tayo. Buti na lang. Kung hindi dahil sa baby natin, hindi ako kakalma. Pero mahal, mamahalin ko siya na parang tunay kong anak. Ako rin. Mamahalin ko ang baby natin. Tingnan mo, parang namana ni baby yung ilong ko. Ay, oo nga no. Matangos ang ilong niya. Lalaking maganda ang anak natin at mabait. Mana sa ating dalawa. Pangako, pagsusumikapan ko ang lahat para lumaki na mabuti ang anak natin, Evelyn. Ilang buwan ding hindi nag-uusap sina Melbert at ang kuya niya, pati si Cora ay sinisimangutan ako. Tiniis ko lamang yon, Papa Dudut. Hindi ko na pinapansin kung ano man ang naririnig ko sa kanila para maghilom na ang mga sugat na dulot ng pag-aaway ni na Melbert at Remjun. Wala rin akong mahihita kung papatulang ko pa sila, lalo na ang pagdadabog at pagsisimangot ni Cora sa akin. Lumaking malusog ang anak namin, Papa Dudut. Siya rin ang naging dahilan kung bakit naging masaya ang bahay namin. Nangarap kami na magandang buhay para sa kanya, kaya nagkaroon ng kakaibang determinasyon si Melbert na magtrabaho para sa anak namin. Ang kaso, Papa Dudut, ay nagkasakit si Melbert. Halos isang buwan na siyang walang trabaho, ay naghihirap na rin kami sa pera. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Konti lang din naman ang perang nasasahod sa pagtanggap ko ng mga labahan. Naisip kong lumapit na sa kapatid ni Melbert. Kahit papaano ay may puso naman siguro si Remjun sa kapatid niya, lalo na't may sakit ito. Niluno ko ang pride ko at pinuntahan ko sina Remjun at Cora para kausapin tungkol sa kalagayan ni Melbert dahil kailangan na niya ng tulong medikal. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung mawawala si Melbert sa akin. Oh, anong kailangan mo? Pwede ba akong pumasok? Sige, pasok ka. Salamat. Cora, sino ba yan? Si Evelyn. Ano? Bakit daw? Anong kailangan yan? Oh, himala. Ba't nandito ka? Kuya, si Melbert kasi… may sakit. Hindi na halos makalakad. Ang payat-payat na niya. Gusto ko sanang ipadoktor kaso wala naman kaming pera. Baka may pera ka, manghihiram sana ako. Kapag maging maayos na ang lahat, ibabalik ko agad sa iyo ang pera niyo. Nanghihiram ka paano nyo maibabalik yon? Sigurado hindi na kayo makakabayad. Wala naman kayong pinagkakakitaan dalawa eh. Iba talaga kapag nangangailangan na, no? Tsaka lang lumalapit. Kapal na muka. Kuya naman, nahihirapan na ang kapatid mo. Naawa na ako sa kalagayan niya. Kaya ni Melbert yan. Mabubuhay yon. Sinat lang yan. Alam niyo yung problema rin sa inyo? Nag-ampon-ampon pa kayo eh. Di sana yung mga ginagastos nyo para dun sa bata, pinangkakain nyo na lang. Pinambibili nyo na lang ng mga kailangan nyo. Hindi nyo kasi ginagamit yung utak nyo. Magpapamilya kayo, hindi nyo naman pala kaya. O ngayon, hirap na hirap kayo. Para kayong kawawa. Tapos sasamahan loob nyo sa amin pagka hindi namin kayo pinautang. Ugali nyo rin eh. Ganyan na ba talaga kayo katigas? Kahit lumuda ko sa inyo, gagawin ko. Gusto ko lang bumalik sa dati ang kalusugan ng asawa ko. Kahit maglululuhod ka dyan at maglulumpasay, kahit lumuha ka pa ng dugo, wala kang mapapala dyan. Wala akong ipapahiram sa iyo. Umuwi ka na doon sa bahay nyo. Alagaan mo yung anak nyo. Grabe naman kayo. Kuya naman. Kayo ang grabe. Wala akong ipapahiram na pera sa inyo. Umuwi ka na. Cora, babalik na ako doon sa gasolinahan. Abot mo nga sa akin yung jacket ko. Sandali. Eto, Remjun.
Ay, nako. Oh, Cora. Ikaw nang bahala dito kay Evelyn ha. Huwag mo nang patagalin dito yan, pauwi mo na. Mamaya malasin pa yung bahay eh. O sige na, alis na ako. Cora, kausapin mo mamaya ang asawa mo. Maawa ka. Kailangan talaga ni Melbert ng tulong niyo. Pakiusap. Narinig mo naman ang sinabi ng asawa ko, di ba? Cora, nakikiusap ako sa'yo. Maawa ka naman sa amin. Alam mo, Evelyn, mas mabuti pa umuwi ka na sa inyo. Wala ka talaga maaasahang tulong. Kita mo naman 3 anak namin. Wala kaming pera para pampagamot dyan sa asawa mo. Hindi man lang kayo naaawa. Hoy, Evelyn, wag mo akong dramahan ha. Yang asawa mo, inunahang sinuntok ang asawa ko. Hindi ko yan makakalimutan. Tapos ngayon hihingi ka ng tulong. Ano kayo? Sukdulan na talaga ang pagiging bato nyo. May oras din kayo. Aba, binabantaan mo ba kami ha? Lumayas ka sa pamamahay namin. Pamamahay? Bahay naman to ng mga magulang ng asawa natin. Wala naman kayong sariling bahay. Ay, buwis ka talagang babae ka! Napaka-demonyo mo, hayop ka! Aba, walang yaka! Halika dito! Akala mo kung sino ka? Akala mo, urungan kita? Ang kapal na mukha mong babae ka? Ha? Akala mo kung sino ka? Sobrang sama nilang mag-asawa, Papa Dudut. Wala silang awa. Pinagtatawanan lang nila ang kalagayan ng asawa ko. Kung wala silang maitulong, sana sinabi na lang nila na mahirap din sila kaya wala silang maibibigay at hindi yung iniinsulto pa nila kaming dalawa ni Melbert. Ang hirap kapag ganitong uri ng mga tao ang kaharap mo. Hindi po madali sa akin na tignan ko lamang ang asawa ko na hindi na halos makalakad. Walang-wala na po talaga kami, wala akong maibiling pagkain at gatas ng anak namin. Para kaming pinagsakluban ng langit at lupa, Papa Dudut. Hindi ko kayang mawala ang asawa ko. Kailangan kong humanap ng paraan para maisalba ang kanyang kalusugan. Maisalba ang pamilya ko. Ngayon pa ba ako susuko na meron na kaming anak? Kailangang lumaban. Kailangang malampasan namin ito. Nag-isip kaming dalawa kung saan at paano kukuha ng pera para sa pagpapagamot niya. Buong araw at gabi kaming nag-iisip, kahit masakit na ang ulo ko, dala na rin sa wala na akong kinakain. Sinisigurado ko na lang na merong makain ng anak namin at si Melbert. Hindi ko matiis ang sarili ko, Papa Dudut. At sinabi ko na kay Melbert na humingi ako ng tulong sa kapatid niya pero ang nakuha ko lang ay pangiinsulto at pinagtawanan ng kalagayan namin. Agad-agad na namuo ang sobrang galit sa puso ng asawa ko. Umiiyak na lamang ako, Papa Dudut. Ang pag-iyak ko at pagyakap sa kanya ang tanging alam kong maibabahagi ko dahil walang-wala talaga kami. May naisip si Melbert na paraan para makakuha ng pera para madala na siya sa doktor at makakabili na kami ng gamot niya, Papa Dudut. Ito ay ang ibenta ang lupa na mamanahin niya sa kanyang namayapang ama. Isang parte sa pinagtayuan namin ng bahay. Pinuntahan ko ang amo ko sa labada at sinabi ko na ibebenta namin ang kalahating mamanahing lupa ng asawa ko. Wala kaming titulo, nasa pangalan pa rin ng namayapang ama ni Melbert ang lupa. Hindi pa ito pinaghahatian, pero saan ba papunta ang lahat? Maghahati-hati rin naman silang magkakapatid. Kailangan na talaga namin ng pera, aanhin pa namin ang lupa kung mawawala na si Melbert. Mas mahirap sigurong makuha ang parte niya kung wala na siya dahil sa ugali ng kapatid niyang si Remjun at ang asawa nitong si Cora. Damihan mo pa. Eto pa, kumain ka ng maigi para madali kang lalakas. Salamat, mahal, sa pag-aalaga mo sa akin. Aba syempre, mahal kita eh. Eto, gulay at isda. Kumain ka. Mabuti na ibenta natin ang kalahati ng lupa mo. Nakapunta tayo sa doktor, maayos na ang kalagayan mo. Mga ilang linggo lang siguro babalik na sa dati ang katawan mo. Tama. At makakapagtrabaho na rin ako.
Kapag hindi pa kaya ng katawan, wag muna. Ako na muna. Tatanggap ako ng labada para may pambili tayo ng pagkain. Kakayanin ko para sa pamilya natin, Melbert. Salamat, Evelyn. Tingnan mo, ang lakas din kumain ng anak natin. Oo nga, lumaki siyang maganda. Sana mapalaki natin siya na wala tayong problema maliban sa naging problema natin nung nagkasakit ka. Pangako yan. Sige na, kumain ka na. Mamaya na tayo mag-usap. Galit-galit muna para marami kang makain. Ay, pero alam mo, hindi ko talaga alam na magiging okay pa ako. Kung hindi dahil sa lupa, wala na siguro ako. Oh, ano ba? Kumain ka na lang. Nakakainis yung ginawa ng kapatid ko sa'yo. Sa akin. Mga walang awa. Wala ka talagang maaasahan sa kanilang mabuti. Grabe. Parang bata pa rin kung mag-isip si kuya. Dapat sana kami magkakapatid ang magtutulungan kung may problema. Pero parang natutuwa pa siya na magkaroon tayo ng problema. Galit na galit ako sa kanila. Huwag ka nang lumapit doon ha. Ipangako mo yan. Hindi tayo lalapit sa kanila kailanman. Oo, hindi talaga tayo lalapit sa kanila. Sige na, kumain ka na, lalamig na yan. Evelyn, kaya natin to. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Nung araw na pinakasalan kita, wala akong ibang gusto kundi ang makapiling ka sa tabi ko dahil mahal kita. Ginawa ko lahat ng kaya ko para manatili ka sa tabi ko. Salamat at lumaban ka sa sakit mo. Sa birthday ko, magkatay tayo ng manok. Yung native chicken, masarap yun. At magpapamisa tayo sa simbahan. Magpapasalamat tayo sa binigay na pangalawang buhay sa akin ng Diyos. Oo naman, maganda yung naisip mo, mahal. Ang sarap nitong gulay at isda na niluto mo. Siyempre, para marami ang makain mo at bumilis yung pag-recover mo. Ang sabihin mo na mismo ng… Hoy, ikaw talaga! Nasa harap tayo ng pagkain ha at ng anak natin. Umayos ka! Ako, mahal. Miss na miss ko na eh. Kumain ka na nga kung ano-ano pa yung iniisip mo. Sigurado ako na miss mo na rin to. Ano? Ikaw talaga! Tama ako, no? Oo na! Masaya ako, Papa Dudut, at bumuti na ang katawan ng asawa ko. Hindi ko muna siya pinagtrabaho hanggat hindi pa talaga malusog ang kanyang pangangatawan. Malaking tulong ang pagbenta namin sa lupa. Hindi pinaalam ni Melbert ang tungkol sa pagbenta. Ako at ang bumili ng lupa ang nakakaalam. Sabi naman ng asawa ko na may karapatan siya sa lupa at dapat lang nagamitin niya ito kaysa naman mawala ang buhay niya dahil sa sakit. Nagpatuloy sa pag-recover ng kalusugan niya si Melbert hanggang sa gumaling na nga siya at bumalik na sa kanyang pagiging karpentero. Totoo po ang kasabihan, Papa Dudut, na kung sino pa ang karpentero ay siya pang may hindi magandang bahay. Kahit na ganoon ay masaya naman kaming tatlo at may pangarap na sana ay hindi danasin ng anak namin ang kahirapang na-experience namin kapag nagkapamilya na ang anak namin. Gusto namin na maging mabuti ang paglaki ng anak namin. Isang araw ay pumunta ang nakabili ng lupa sa amin. Ang sabi nila ay gagamitin na nila ang lupa. Kaya wala kaming magagawa kundi ang payagan dahil ibinenta naman namin sa kanila ang lupa. Paano na to, Melbert? Magtataka yung kapatid mo kung bakit may ibang tao na magtatayo ng bahay sa lupa. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Minsan na ako nakipagsuntukan sa kanya. Hindi ako magpapatalo. Tama naman ang ginawa ko eh. Hindi nga sila tumulong sa akin kahit parang isang ubo na lang mamamatay na ako eh. Alam mo naman ang mga ugali nila eh. Subukan lang nila. Makakatikim talaga sila sa akin. Kaninong bahay daw ba yung ipapatayo? Yung pamangkin yata nila kasi bagong kasal. Ah, ganun ba? Hindi naman natin sila pwedeng pigilan. Kanila na ang lupang yan. Gera na naman to. May laban naman tayo. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, okay? Okay. Naaalala ko yung mga mukha nila nung nagpunta ako sa kanila para humingi ng tulong eh. Grabe! Kahit siguro sino hindi malulunok ang pag-uugali nila. May tao talagang ganyan. Hindi na yan magbabago. Mamamatay na yung ganyan. Nakakalungkot lang dahil kapatid ko pa. Hindi iba sa akin.
Yang si Cora din, nanunulsol. Buti sana kung maganda eh. Mukha namang pinaglihi sa gabi. Tapos yung buhok parang steel wool. Sobrang tigas. Hindi tulad ng asawa ko. Maganda na, mabait pa. Ito naman, maliit na bagay. Teka lang, lalabas lang ako sandali dun sa may poso. Sisilipin ko lang yung mga binabad ko. Sige, iidlip na rin muna ako. Tabihan mo na lang ako pagbalik mo. Hoy! Evelyn! Evelyn! Oh, kuya. Ano yung nabalitaan ko na may magpapatayo daw ng bahay dito sa lupa namin? Ano? Nagdesisyon kayong dalawa na hindi kinukonsulta sa amin? Alam mo, ikaw talaga siguro may pakana nito eh, no? Dahil ang balita ko, yung magpapagawa daw ng bahay dito, pamangkin ng amo mo. Kayo na lang ang mag-usap ng kapatid mo. Anong kami ang mag-usap? Mag-usap kayong dalawa sa barangay, kasama nung magpapatayo ng bahay. Lupa namin to tapos ibang tao ang magpapatayo ng bahay dito? Hindi naman namin sila kaano-ano? Talagang buwisit ka sa buhay namin ng kapatid ko eh. Kapal na mukha mo. Napaka-intermitida mong gago ka. Buwisit ka talaga. Ano? Huwag mo ako matawag-tawag na buwisit dahil kayo ang buwisit! Aba, sumasagot ka pa. Ang kapal din naman talaga ng pagmumukha mo eh, no? Masyado ka mapagbataas ha? Tigilan mo ang pagtataas ng boses sa akin dahil hindi ikaw ang nagpapakain sa akin. Huwag mo akong takot-takutin. Malis ka na nga! Alis! Ang lakas ng loob mo ah. Ano ba ipinagmamalaki mo? Alis! Hoy, makinig ka mabuti. May araw ka ring babae ka. Kayong dalawa ng asawa mo, pati na yung magpapatayo ng bahay dito sa lupa namin. Mga hayop kayo! Kapal na mukha mo! Nakakatakot talaga ang boses ni Kuya Rem Jun, Papa Dudut. Parang kakain ng buhay na tao. Nanginginig ako at pinipigilan ko ang sarili ko, baka kung ano pa ang magawa ko. May kasalanan din naman talaga kami dahil hindi namin ipinaalam na ibinenta na namin ang parte ng lupa na mamanahin ni Melbert. Pag uwi ko sa amin ay sinabi ko kaagad sa asawa ko ang nangyari. Tinawagan na niya agad ang ina niya para sabihing ibinenta ng namin ang kalahati ng makukuha niyang lupa sa kanyang ama. Sinabi ni Melbert sa ina na wala na siyang ibang mapagkunan ng pera kundi ang ibenta ang lupa at sinabi niya ang dahilan sa kanyang ina. Ang sabi lang daw ng mama sa asawa ko ay alam naman niya ang tama at mali at may karapatan naman siya sa lupa dahil sa ama nila ito at anak si Melbert. Dagdag pa ng ina niya na kailangan naman talaga niya ng pera kaya niya nagawa yon. Mas mahalaga ang buhay kesa sa lupa. Kaya walang problema sa ina ni Melbert. Etong sina Rem Jun at Cora lang talaga ang naghahanap ng problema, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi nga kami nagkamali, Papa Dudut. Nagwalang mag-asawa at ang una nilang sinugod ay ang nagpatayo ng bahay dahil iligal ang ginagawa. At ang sabi ng dalawa na wala silang alam na ibinenta na pala ang lupa dahil hindi pwedeng ibenta yon ayon sa kanila. Dahil hindi pa naman opisyal na hinahati ang lupa ng magkakapatid. Pinagbantaan pa nila na ipapabarangay ang mga ito. Pero sabi din na nagtayo ng bahay na subukan lang nilang ipabarangay sila dahil hindi rin sila aatras. Dahil may pinanghahawakan silang agreement na nakapirma ang asawa ko na ibinenta nga ni Melbert sa kanila ang lupa. Hindi na makatiis si Rem Jun at sumugod na ito isang araw sa bahay. Walang trabaho noon si Melbert, nagpang-abot silang dalawa.
kapatid sa kapatid. Sumama din si Cora at parang eksena sa pelikulang Tagpo na parang may ninakaw kami sa kanila at kailangan naming pagbayaran yon. Matatag ang tindig ng asawa ko. Walang bakas ng takot na hinarap niya ang kapatid at sinabi niya kung ano ang dapat niyang sabihin sa kanila. Melbert! Melbert, buksan mo to pinto! Melbert, nandito si Kuya Remjon. Pasok ka, Kuya. Hoy, tarantado ka? Bakit binenta mo yung lupang yon? Wala kang karapatan para ibenta yon. Parte ko naman ang binenta ko ah. Hindi ko naman ginalaw ang parte mo. Kailan natin sinukat yung lupa para malaman mo kung ano yung parte mo? Alam ko high school graduate lang ako. Pero alam ko paano sumukat ng lupa at kung paano paghahati-hatian. Kaya pwede ba? Huwag ka namang ialam. Mukha kayong perang dalawa. Buhay pa yung nanay mo, ibinenta mo na yung parte ng lupa mo? Kapal talaga ng mukha mo. Kalahati lang sa parte kong ibinenta ko. Pero baka ibenta ko rin itong natitira kong parte kasi ayoko na makita yung pagmumukha mo. Gago! Wala ka nang ibebentang parte mo. Wala pa naman na ipapamana sa atin eh. Ano pang parte mo yung ibebenta mo, tanga? Paalisin nyo yung nagpatayo ng bahay dyan ha. Paalisin nyo! Kung hindi talagang malilintik ka sa akin, Melbert. Hindi ba sabi nila? Bayaran mo daw sila kung magkano ang binayad nila sa lupa at sa ginastos nila sa bahay. Yun, mapapaalis mo sila. Tama na, Melbert. Kuya Remjon, umuwi na kayo. Tapos na nabenta na namin yun. Hoy Evelyn, ikaw siguro talaga nagsulsul dito sa kapatid ko na ibenta yung lupa, no? Mukha ka kasing perang hayop ka eh. Napakadami mong drama. Hindi mo kang perang asawa ko. Naalala nyo? Nung nagkasakit ako na hindi ako makatayo, nakaratay lang ako sa higaan. Lumapit ang asawa ko sa inyo para humingi ng tulong. Pero anong ginawa nyo? Ininsulto pa ninyo at pinagtawanan yung nangyari sa akin. Yun! Yun ang rason kung bakit ko binenta ang lupa para gamitin sa pagpapagamot ko. Ikaw, anong gagawin mo kung ikaw yung nasa katayuan ko ng mga oras na yon? Sabihin mo nga sa akin, kuya. Basta wala na tayong pag-uusapan pa. Wala ka na rin ibebentang lupa. Tapos! Utak talangka ka talaga. Gusto mong mamatay ako. Yan! Kitang-kita ko ng ugali mo. Yung asawa mo rin. Isa pa yan. Hoy, bakit mo ako dinadamay dito? Hindi ba nagmamakaawa ko na sana pakinggan niyo ako? Na may problemang malaking hinaharap ang asawa ko dahil sa sakit niya at takot akong baka bawian siya ng buhay pero wala Isa ka pa sa walang naitulong kundi apakan kami. Aba, tarantado kang babae ka. Wala naman kayong ginawa kundi apakan ng pagkatao namin. Nagpakumbaba na ako, nilunok ko na ang pride ko para humingi ng tulong sa inyo pero anong ginawa niyo? Ininsulto niyo lang kami. Ang sakit dahil kayo lang ang pamilya ni Melbert dito Dapat magtutulungan tayo dito pero parang hindi yun ang gusto niyo mangyari. Gusto niyong gumapa kami sa putik. Mahirap lang kami pero marunong kaming respeto ng ibang tao. Pero sa ginawa niyo, nawala na rin ang respeto ko sa inyong dalawa. Ang dami mong sinasabi, puro kasatsat. Wala namang kwenta yung mga pinagsasabi mo. Sige! Magsalita ka pa laban sa asawa ko. Hindi kita uurungan, kuya. Lalabanan kita. Wala ka na talagang galang, tarantado ka. Ako walang galang? Sino ka ba para igalang ko, ha? Kapal na mukha mong gago ka. Tama na! Sabi ko sa'yo, di ba paalisin mo yung mga nagtayo ng bahay dyan? Kapal na mukha Wala mo. ka talagang kwentang, kuya. Tarantado ka! Gago ka, Melbert. Tarantado ka! Hindi pa barangay mo! Wala akong pakialam! Di magkita-kita tayong lahat sa barangay! Napakawalang hiya mo, Melbert! Magsama kayo niyang asawa mo sa impyerno! Mga gago kayo! Manahimik ka na! Umuwi na kayo ng asawa mo! Bakit ba ganito ang nangyayari sa atin? Hindi ba niya naiintindihan ang kalagayan natin? Sana mangyari sa kanila tong nangyari sa atin at nang malaman nila na hindi madali ang pinagdadaanan natin. May araw din ng mga yan. Makikita nila. Ang dami mong mga sugat sa mukha. Okay lang ako. Madali lang maghilom ng sugat sa balat. Pero itong sa loob ko, matatagalan bago ito maghilom. Ay, parang hindi ko siya kapatid. Halika nga. Kamutin ko yung sugat mo.
Halos magpataya na ang dalawang magkapatid ng gabing yon, Papa Dudut. Totoo pala yung sabi nila na kapag lupa na ang dahilan ng away ay pwedeng mauwi sa patayan. Buti na lang at naawat namin sila ni Cora. Puno ng pasa ang mukha ng asawa at maging si Kuya Remjun. Malala na talaga ang awayan nila. At parang hindi na talaga babalik pa sa dati ang samahan nilang dalawa. Tinutuon ni Melbert ang plano niyang ibenta ang natirang lupa na mamanahin niya para makapagsimula kami ng panibagong buhay na malayo sa mapagmataas na sina Remjun at Cora. Nang makuha na namin ang pera ay lumipat na kami ng Maynila. May kasamahan siya na nagpapanday na pinapasok siya sa isang construction habang ako naman ay nagkaroon ng tindahan sa inuupahan naming bahay. Maayos ang naging takbo ng buhay namin dito sa Maynila, Papa Dudut. Ito yung sinasabing nakatayo na talaga kami sa sarili naming mga paa. Pinaaral namin ang anak namin ng kinder, sobrang nakakatuwa ang masubaybayan ng paglaki ng isang bata. Gusto kong makatapos talaga siya hanggang kolehiyo para maiba naman ang buhay niya sa kanyang tunay na ina at maging sa aming dalawa ni Melbert. Isang gabi sa hindi ko inaasahan ay may tumawag sa amin, Papa Dudut, si Cora. Hello, sino po sila? Evelyn, si Cora ito. Cora, napatawag ka. Ano kasi, nasunog yung bahay. Wala na kaming matirahan. Ano? Kailan? Kumusta ang mga bata? Ligtas naman sila. Si Kuya Remjun mo may sugat. Evelyn, alam namin na masama ang trato namin sa inyo. Pwede bang wag na muna natin yung isipin? Tulungan mo naman kami Naibenta na rin kasi namin yung lupa ni Remjun. Itong bahay na nasunog kay mama naman ito. Kaya talagang walang-wala na kami. Titingnan ko kung may tutulong namin, Cora. Huwag ka mag-alala, tutulong kami. Ang importante ngayon, ligtas ang mga anak mo. Sino yung kausap mo? Si Cora! Oh, bakit napatawag? Anong meron? Melbert, nasunog ang bahay ni Mama. Wala nang matira ng kapatid mo. Binenta na rin nila ang lupa kaya wala na silang ibang maisip na paraan kundi humingi ng tulong. Tulungan natin, nakakaawa naman. Kausapin ko nga. O ito. Hello, Cora. Nasaan ang kuya? Ay, sandali, tatawagin ko. Remjun! Remjun, halika! Tinatawag ka ng kapatid mo. Halika, bilis, kausapin mo. Hello, O kuya, Melbert. anong nangyari? Brownout kasi noon kaya nagsindi kami ng kandila. Nung natumba yung kandila, doon na nagsimula yung apoy. Nung napansin ko, masyado nang malaki. Hindi ko na naapula. Inuna ko talaga yung mga anak ko tsaka si Cora na makalabas Kaso, wala kaming naisalba. Salamat sa Diyos. Buti naman ligtas kayo. Melbert, alam ko na marami akong kasalanan sa'yo. Grabe yung pasakit na ginawa ko sa'yo. Sana mapatawad mo lahat ng mga nagawa ko. Sana mapatawad mo lahat ng mga pagkakamali ko. Patawarin mo ako, Melbert. Kuya. Ay. Alam mo, walang araw na hindi ko naiisip ang galit at inis ko sa'yo. Ngayon, pwede ko sana kayong pagtawanan dahil sa nangyari sa inyo. Pero hindi ko gagawin yon. Hindi ko kayang gawin ang ginawa ninyong pang-iinsulto sa amin ng asawa ko. Melbert, pasensya ka na talaga sa lahat Sige kuya, magpapadala ako ng tulong. Sana maging maayos kayo dyan. Tatawag na lang ako bukas kapag napadala ko na. Salamat. Salamat, maraming salamat. Salamat sa inyo ni Evelyn. Sige na kuya, ibababa ko na to. Bye. Ay, alam mo ba Evelyn, hinintay ko ang araw na makakaganti ako sa kanila. Pero ewan, siguro hindi natin ugali ang manakit ng tao. Ang insultuhin ng taong naghihirap.
Yung walang-wala na nga, iniinsulto pa. Masama man ang nangyari sa kanila ngayon. Nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil mabuti ang lagay nila ng mga anak niya. Ang mahalaga, maayos na. Unti-unti nang naghilom tong mga sugat na ginawa nila sa atin. Mas mabuting mapatawad na natin sila. Maganda naman ang buhay natin dito sa Maynila. Nakakakain tayo ng maayos. Napapaaral natin ang anak natin. Wala namang magandang may dudulot ang pagtatanim natin ng galit sa mga puso natin. Grabe din ang kapalaran, no? Dati sinisigawan lang tayo pero nagtimpi tayo. Nagsumikap. Kaya eto na tayo. Tama. Kaya tama lang nakalimutan na natin ang nakaraan at tulungan sila. Halika nga dito, payakap. Sana magtuloy-tuloy na ang blessing ng Diyos sa atin, mahal. Alam kong hindi tayo pinapabayaan ng Diyos, mahal. Parang ang dali lang magpatawad, Papa Dudut. Gumaan ang loob namin nang tinulungan namin sina Kuya Rem Jun at Cora. Pero may harang na talaga na hindi pwedeng ibigay ang lahat ng tiwala sa kanila. Tinulungan namin sila dahil kapatid at kadugo sila ng asawa ko na noon ay hindi nila nagawa sa amin. Sa totoo lang ay parang gusto ko nang bawiin na ang sinabing tutulong kami sa kanila, pero ang dikta ng puso sa amin ay ang tulungan sila, Papa Dudut. Naghati-hati na sila ng lupa na ibenta na nila ang kanya-kanyang parte at naiwan na lang ang parte ng lupa na dating kinakatuyuan ng bahay ng magulang ni Melbert, at doon ay nagtayo muli ng panibagong bahay sina Rem Jun at Cora. Nang mamatay ang ina nila ay umuwi kami ni Melbert at doon kumuling nakita ang mag-asawang Rem Jun at Cora. Kapansin-pansin sa mga mukha nila na nahihiya sila sa ginawa nila sa amin noon, Papa Dudut. Tama po ang sabi na hindi humihinto ang pag-ikot ng mundo. At minsan kung sino yung nasa itaas ay mapupunta sa baba para malaman nila kung ano ang nagawa nilang pagkakamali noong nasa itaas sila. At kung sino naman yung nasa ibaba noon at sa muling pag-ikot ng kapalaran ay nasa itaas naman, ay alam nila kung paano tumingin sa baba at tumulong sa nangangailangan. Ang inyong kapuso't kabarangay, Evelyn. May mga pagkakataon talaga na nasisilaw tayo sa pera, sa ari-arian at maging sa kapangyarihan ng pera at estado ng buhay. Nakalimutan natin na umiikot ang gulong ng kapalaran. Hindi lahat ng oras ay nasa ibabaw ka. Minsan ay nasa ilalim ka at ito ang panahon na kailangan mo ng karamay sa buhay. Kailangan mo lalong-lalo na ang iyong pamilya. Kung anumang pagsubok ang dumating, sana maging buo pa rin ang inyong pamilya at malalampasan ninyo ang hamon ng buhay tulad ng awayan sa lupang minana. Minsan lang tayong mabubuhay sa daigdig. Hindi natin nadadala sa hukay ang ari-arian, lalo na ang lupa. Kung titingnan, ilang square meter lang naman ang kailangan ng tao kung siya'y babawian na ng buhay. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.